Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Banji, isang dalagita na naninirahan sa isang maliit na nayon sa lalawigan ng Pampanga, kasama ang aking lola na si Lola Pasing. Simple lang ang aming pamumuhay dito sa probinsya. Mababait ang aming mga kapitbahay at tahimik din ang aming lugar. Liban na lamang tuwing may mga okasyong selebrasyon tulad ng piyesta na sinasalubong naming lahat ng buong sigla at galak. Napapaligiran kami ng mga sariwang puno ng nyog at mangga sa aming bakuran. Masarap ding maglaro sa putikan tuwing tag-ulan. Minsan nga, ginagawang putikan ng buong kalsada kapag umuulan ng malakas. Pero lubos akong nagagalak sa simple ngunit masayang buhay sa probinsya. Ngayon, papaano nga ba nagsimula ang aking kwentong ito? Eto na nga. Lumaki ako sa piling ni Lola Pasing, ang aking lola sa tuhod. Simula pa lamang noong maliit pa ako, ay madalas na akong kausapin at kwentuhan ni Lola Pasing. Kadalasan ng aming mga pagkwentuhan ay tungkol sa kanyang kabataan o mga karanasan noong panahon ng digmaan. Pero ang pinakapaborito kong kwentuhan namin ni Lola ay ang tungkol sa aswang. Oo, mga kwento niya sa mga nilalang ng kadiliman tulad ng tikbalang, manananggal, kapre at iba pang mga nilalang. Bagamat hindi ko pa nakikita ng personal ang sinumang aswang, naniniwala akong totoo sila. Sa bawat pagkakataon na magkwentuhan kami tungkol dito, puno si Lola ng mga eksena at detalye na magpapatunay na hindi ito basta kwentong kathang-isip lamang. Minsan nga, nangingilabot ako sa takot habang ini-imagine ang lahat ng bagay na ikinikwento niya. Banji, huwag kang lalabas ng bahay kapag hating gabi na. Maraming mapanganib na nilalang ang gumagala sa madilim. Babala lagi sa akin ni Lola, kasabay ng pagyakap at paghalik sa aking noo bago kami matulog. Opo Lola, susunod po ako. Sabi ko naman na sinasagot ng matamis na ngiti. Dahil sa kanyang mga kwento, naging maingat at mapagmatsyag akong bata pagdating sa mga kwentong aswang o multo. Alam kong totoo sila, kaya kapag madilim na ay hindi na ako naglalaro o lumalabas ng bahay. Sa totoo lang, medyo takot din ako sa dilim. Pero wala naman akong magagawa kundi sundin ng mga paalala ni Lola. Alam kong para sa aking kaligtasan din naman ang lahat ng kanyang mga babala. Bukod sa kwento tungkol sa aswang, may isa pang bagay na madalas na ipapaalala sa akin ni Lola Pasing. Yun ay ang huwag kailanman pagbuksan ng pintuan kapag may biglang kumatok sa gitna ng gabi o madaling araw. Ayon kay Lola, maraming mapanganib na nilalang ang maaaring manggaya ng mga pamilyar na boses sa gabi upang linlangin ng mga tao. Nang tanungin ko siya kung bakit, hindi niya ako sinagot ng diretso. Subalit ramdam ko ang pangamba sa kanyang tinig habang pinopokus ang kanyang mga mata sa akin. Tandaan mo Banji, huwag kang lalabas o magbubukas ng pinto kapag gabi na. Maaaring buhay mo ang maging kapalit niyan. Ang tanging sabi ni Lola. Bagamat medyo naguguluhan, sinunod ko pa rin ang kanyang payo. Alam kong may dahilan si Lola kung bakit niya ipinagbabawal sa akin ang bagay na yon. At dumating din nga ang araw na lubos kong naintindihan ng lahat. Isang mainit na hapon yon nang dumating ang aking ina mula sa Maynila. 2 taon din siyang hindi umuuwi dito sa amin, kaya sobrang saya ko nang makita siya. Agad kong sinunggaban ng yakap ang aking mahal na ina. Kamusta ka na, Banji ko? Ang laki-laki mo na.
Bati niya sa akin habang puno ng luha ang kanyang mga mata. Mama, namiss po kita ng sobra. Kamusta ka na? Tanong ko. Mabuti naman ako anak. Pasensya na at ngayon lang ako nakauwi. Alam mo naman, mahirap ang buhay sa Maynila. Pabalikan lang kita sandali ha. Kakausapin ko lang si Lola Pasing. Sagot niya. Tumango lang ako. Inakbayan ko siya habang naglalakad kami papunta sa hardin kung saan nag-aalaga ng mga bulaklak si Lola. Pagkarating namin doon, agad na yumakap at humagulgol sa tuwina si Lola nang makita ang kanyang anak na si Mama. Matagal din kasing hindi sila nagkita. Sa mga oras ding iyon, puno ng banding ang aming mag-anak. Nang gabing yon, naghanda si Lola ng masarap na hapunan bilang handog sa aking ina. Paborito kong niluto ang ginataan niyang manok. Habang kami ay kumakain, bigla namang nagtanong ang aking ina kay Lola. Naku ma, paano naman si Banji? Hindi ba siya nahihirapan sa mga aswang dito? Alam mo namang marami rito sa atin yan eh. Sabi ni Mama na puno ng pag-aalala. Ngumiti lang si Lola. Huwag kang mag-alala. Ipinagbabawal ko nga sa kanya na buwag-bukas yung pintuan kapag may kumakatok sa gitna ng gabi. Tinuturuan ko siyang mag-ingat palagi. Sagot nito. Doon ko lang naalala ang paulit-ulit na babala sa akin ni Lola tungkol sa hindi pagbuksan ng pintuan kapag may kumakatok na hindi inaasahan sa madaling araw. Oo nga pala Banji. Huwag mong kakalimutan ng payo ko sa iyo ha. Maaaring buhay mo ang maging kapalit kapag hindi ka sumunod sa sinasabi ko. Pagbibilin muli sa akin ni Lola. Tumango ako at ngumiti. Opo Lola, susundin ko po ang inyong mga babala. Sagot ko naman. Ngunit sa kabila ng aking pangako, hindi ko akalain na darating ang isang pagkakataon na hindi ko masusunod ang kanyang ipinagbabawal sa akin. At yun na nga ang naging dahilan ng aking malagim na karanasan. Nang gabing iyon, tuloy pa rin kami sa aming masayang kwentuhan nila Mama at Lola habang ako naman ay nagliligpit na ng pinggan sa hapagkainan. Sa kalagitnaan ng aming maliwalas na kwentuhan, bigla na lamang naputol si Lola sa pagsasalita. Kita kong nanlaki ang mga mata nito na para bang may naalala siyang importante o nakakatakot na bagay. Bakit ma? Anong problema? Tanong ng aking ina na agad napansin ang pagbabago ng itsura ni Lola. Ngumiti si Lola ngunit kitang-kita ko pa rin ang bakas ng pangamba sa kanyang muka. Wala naman. Naalala ko lang bigla. Magpapatingin pala ako bukas ng umaga kina Aling Melissa para sa aking likod na masakit na kasi. Nakangiting sabi nito. Subalit sa itsura pa lang ni Lola Pasing, alam kong may iba siyang iniisip. Bakit kaya bigla siyang napatigil ng ganon? May tinatagong bagay kaya siya? Hindi ko alam. Kinabukasan, maaga pang umalis si Lola. Sinabihan niya kami na mag-iingat dahil pupunta nga siya sa balon. Ang tinutuluyan ni Aling Melissa na kilalang manghihilot at albularya sa aming lugar. Huwag kayong lalabas ng bahay hanggat hindi pa ako nakakabalik. Dalhin niyo lang ang basura sa labas ng bahay kapag umalis na ako. Entendido? Mahigpit na bilin nito sa akin at kay Mama bago umalis. Tumango kami pareho ni Mama. Opo Lola, mag-iingat po kayo. Tugon ko. Maya-maya, pagkaraan, tuloy-tuloy kaming nagligpit ng bahay ni Mama. Sa totoo lang,
Miss ko na talaga si Mama. Kaya masayang masaya ako ngayong kasama ko na muli siya. Habang nagwawalis ako, bigla niya akong tinanong. Bakit parang paurong sulong maglakad si Lola? May sakit ba siya? Tanong sa akin ni Mama na puno ng pag-aalala. Napangiti ako. May pananakit daw po kasi sa kanyang likod kaya pupunta siya kina Aling Melissa. Pero wala naman pong malubhang sakit si Lola. Madalas lang po talaga siyang masakitin. Paliwanag ko sa kanya. Sana nga walang malubha. Nako, baka kasi multuhin na tayo niyan. Nakangiting biro ni Mama. Natawa naman ako sa kanyang sinabi. Maniwala ka naman sa multo. Hindi totoo yun. Sagot ko habang patuloy sa pagwawalis. Maya-maya, natapos na din kami sa paglilinis ng aming tahanan. Pero tandaan ninyo, hindi iyon ang huling paglilinis na gagawin ko sa araw na yon. Habang naghihintay kami ng pagbalik ni Lola mula sa pagpapatingin, napagdesisyonan namin ni Mama na maglaba. Kumuha kami ng mga damit sa aming silid at dinala sa labahan sa likod ng aming bahay. Maalam si Mama sa pagsasampay ng damit kaya siya na ang nag-ayos nito. Samantalang ako naman ay nagbanlaw na ng mga ginagamit na uniform sa eskwela. Nang matapos kami, agad naming inilagay ang mga basang damit sa loob ng aming bahay. Ayaw ni Mama na iiwan ng mga ito sa labas dahil baka raw ganunin ng mga uwak o ibang ibon. Pagkatapos noon ay nagpahinga muna kami saglit sa aming hapagkainan. Inalok ko si Mama ng inihanda kong sago at gulaman. Wala kasing makain sa amin noon dahil nga papalubog na ang araw. Maya-maya pa ay bumalik na rin si Lola mula sa kanyang pagpapatingin. Agad naming sinalubong ito sa pintuan. Kamusta po ang inyong likod, Lola? Okay na po ba? Tanong agad sa kanya ni Mama. Ngumiti naman si Lola at sinabing okay na. Salamat naman at walang malubha. Akala ko maglilinis na naman tayo ng maraming dugo at bituka eh. Natatawang sabi ni Mama. Napailing na lamang si Lola habang naglalakad papasok sa aming tahanan. Sumunod naman kami kaagad ni Mama. Nang gabing yon, tahimik na kaming kumain ng hapunan at nag-ayos ng aming mga sariling kama. Maaga kasi kaming matutulog dahil may pasok pa ako kinabukasan. Gaya ng lagi, bago matulog ay hinahalikan at niyayakap muna ako ni na Mama at Lola. Good night, mahal. See you tomorrow, ha? Paalam sa akin ni Mama. Good night, Banshee. Mag-ingat ka lagi. Sabi naman ng aking Lola. Good night po. Kayo rin po. Tugon ko sa kanilang dalawa. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarinig na ako ng mahinang hiling ni Mama. Sana walang multo o kung ano man dyan sa gabi, ha? Biro nito kay Lola. Tumawa lang si Lola bilang tugon. Natawa rin naman ako nang marinig yon. Alam kong natatakot din talaga minsan si Mama sa dilim, kahit pa hindi siya naniniwala sa mga multo. Maya-maya ay tuluyan na akong nakatulog. Napakagaan ng pakiramdam ko dahil kasama ko ang dalawa kong pinakamamahal na tao sa mundo. Subalit hindi ko inakala na sa gabing yon, tuluyan ding magbabago ang aking pananaw sa buhay. Nasa kalagitnaan ako ng mahimbing na pagkakatulog nang biglang gumising ang aking diwa. Unti-unti kong pinagmasdan ang paligid. Madilim pa rin. Tanging ang kidlat at kulog lang ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na gabi. Napatingin ako saglit sa dingding kung saan nakasabit ang aming malaking wall clock na bigay ng aking ninong. 4:30 ng madaling araw pa lamang. Napabuntong hininga ako.
Ang aga pa para gumising. Pero hindi ko na kaya pang bumalik sa pagkakatulog. Kaya naupo na lamang ako sa aking kama at saka nilabas ang aking flashlight. Inilawan ko ang aklat na binabasa ko kagabi bago matulog. Ang Florante at Laura ni Balagtas. Isang makabagong aklat na unavailable dati. Nakakuha lang ako nito nang magbakasyon kami sa Maynila nung nakaraang taon. Habang abala sa pagbabasa, bigla akong nakarinig ng malakas na tunog na para bang may kumakatok. Agad kong ibinaba ang aking aklat at nakinig ng mabuti. Halos mapatalon ako sa gulat nang marinig kong muli ang malakas na pagkatok. Ang lakas, para talagang may kumakalabog sa aming pinto. Nanlaki ang aking mga mata sa takot. Naalala ko agad ang mga sinabi sa akin ni Lola tungkol sa hindi pagbukas ng mga pinto sa kalagitnaan ng gabi. Maraming mapanganib na nilalang ang gumagapang kapag madilim na, para manakot o pumatay ng mga tao. Patuloy pa rin ang malakas na katok. Sa takot, napapikit na lamang ako habang kinakagat ang aking mga labi. Pilit kong pinipigilan ang aking sarili sa pagsisiyasat kung ano o sino ang kumakatok. Alam kong hindi dapat ako lumabas ng silid. Pero bakit ang lakas-lakas? Paanong hindi ako magugulat o matatakot? Lalo pang gumagaspang ang takot sa aking buong katawan. Maya-maya ay huminto na rin ang pagkatok. Bumalik ang katahimikan. Subalit hindi pa rin ako mapakali. Bakit may biglang kumatok? Sino o ano kaya yon? Kahit nanginginig pa rin, unti-unti akong tumayo mula sa aking higaan at dahan-dahang lumapit sa pintuan. Sinilip ko sa bintana ang labas. Gaya ng inaasahan, madilim pa rin dahil 4:30 pa lamang naman talaga ng umaga. Wala akong makitang anuman sa labas ng aming bahay. Walang ilaw, maliban sa kidlat na nagliliwanag minsan. Kahit walang tao, hindi pa rin ako mapakali. Paulit-ulit kong ipinagdasal na sana ay hindi na muling magkatok ng ganoong katindi. Sapat na ang pangamba at takot na nararamdaman ko. Subalit hindi niya ako dininig. Sa pangatlong pagkakataon, muling kumalabog ang malupit na tunog ng pagkatok sa aming pintuan. Lalo pang dumagundong ang takot sa aking puso. Sa tuwing naririnig ko ang malupit na kalabog ng pagkatok, parang lalong kumakapit sa akin ng dilim. Unti-unting dumadagan ang puso ko sa sobrang takot at pangamba. Gamit ang liwanag mula sa aking maliit na flashlight, unti-unting lumakad patungo sa aming pinto. Habang naglalakad ako, pilit kong pinipigilan ang pagkabog ng aking dibdib. Bawat hakbang ko, parang may gumagapang na matigas na bagay sa saig. Nakakapanindig balahibo. Patuloy kong pinagdarasal na sana'y wag na sanang magpatuloy ang pagkatok. Subalit sa 4 na pagkakataon, muling bumalik ang malupit na tunog na yon. Hindi ko na napigilan ng mapatalon sa gulat at takot. Dahil doon, biglang nahulog ang flashlight at nawala ng ilaw. Tuluyan na akong kinabahan habang nakatanaw sa dilim. Hindi ko na makita kung saan napunta ang flashlight. Ang madilim ay para bang humihigop sa lahat ng kalawakan. Sa dilim, lalo akong natakot. Pilit kong pinipigilan ng pagluha. Bahagya na rin pumapasok ang panghihina sa katawan ko. Nanginginig na ang mga tuhod ko. Pero inipon ko pa rin ang lakas ng loob at nagpatuloy sa paglalakad. Paano ba naman magiging matapang gayong bata pa lang ako? Muli akong napasigaw ng aray nang may madatnan ulit ang aking mga paa. Sa palagay ko ay ang flashlight yun. Dahil madilim at hindi ko na ito makita.
Iniwan ko na lang muna iyon para puntahan ang pintuan. Pilit pa rin akong lumalaban sa takot. Kahit malamig ang hanging dumadampi sa balat ko, patuloy akong naglakad. Paunti-unti, nahahawakan ko na ang pader na gabay patungo sa aming harapan sa pintuan. Laking pasasalamat ko nang maramdaman ko na ang pintuan. Tinapik-tapik at hinanap ang doorknob. Ngunit bago pa man ako makahawak, muling nagbalik ang maingay na katok mula sa labas. Napasigaw ako sa takot. Napatingin sa bintana. Kahit madilim pa rin, wala akong makitang anino ng tao. Pero bakit may kumakatok at bakit ang lakas? Para bang may isang malaking martilyo ang paulit-ulit na pinapalo sa aming pintuan. Ang ingay na halos mapuno ng tunog ang buong bahay. Pati ang sahig ay gumagalaw sa lakas ng pagyapak. Sa takot ay napasandal ako sa pintuan. Gusto ko nang umiyak. Bakit ba ganito? 4:00 pa lang. Sinong gising na ng ganitong oras? At bakit kailangang manggulat? Napapikit na lamang ako habang hinihintay na tumigil ang lupit na ingay. Patuloy lang akong umiyak sa pagitan ng mga pagkatok. Paulit-ulit, walang humpay, na animoy sinasadya akong takutin at asarin. Sa kalagitnaan ng aking pagluha, bigla kong naalala sina Lola at Mama. Tulog pa kaya sila o nagising na rin? Sa pag-aalalang iyon ay bumangon ako at nagmadaling bumalik sa loob. Iniwan muna ang pagbubuksan ng pinto. Naalala kong bawal sa aking lumabas kapag gabi na. Mas delikado kung buksan ko ito. Dahan-dahan akong pumunta sa silid nila Lola. Sinilip ko at nakitang mahimbing silang natutulog. Hindi man lang nagising sa ingay. Buti na lang. Bulong ko. Subalit agad na bumalik ang pangamba. Ano ang gagawin ko? Sino ang kumakatok? Bakit ang ingay na naman nito? Paulit-ulit na nagbabadya sa utak ko ang mga tanong. Ayaw kong istorben sina Lola para hingin ang tulong nila. Pero kinakain na ako ng takot. Napabuntong hininga na lamang ako. Wala akong magawa kundi balikan ang pintuan at makinig ng mabuti. Pinipigilan ko man ang takot na nararamdaman. Mas malakas pa rin itong kumakapit at pumipisil sa puso ko. Malapit na ako sa pinto nang muling bumalik sa isip ko ang mga salita ni Lola. Anak, huwag kang lalabas kapag gabi. Paulit-ulit kong binubuksan at isinasara ang pintuan upang tingnan kung may tao sa labas. Subalit gaya ng nauna, walang anino ng kahit na sino. Bakit ganito? Ano ba talaga ang nangyayari ngayong gabi? Sa kalagitnaan ng aking pagtataka, muling pumalakpak ng malakas ang tunog ng pagkatok at pagyapak. Nataranta ako ng lubusan, kaya napapikit na lamang habang nakayuko at nakatitig sa sahig. Inaasahan ko na itong huminto ng ilang minuto. Lola, si Mama. Mahinang bulong ko sa gitna ng mga ingay. Gusto kong kausapin sila, humingi ng tulong. Ngunit natatakot akong gumising sa kanila. Baka kasi ay mapagalitan ako. Ngunit sino nga ba itong gumugulo? Bakit kaya nag-iingay ng ganito? At anong dahilan para guluhin pa ang aming pagkatulog ni Mama at Lola? Bumalik ulit ang malakas na tunog. Noon ko lang napagtanto na parang papalapit nito sa akin. Sa bawat pagbalik nito, mas malakas at malinaw kumpara dati, na para bang papalapit ng papalapit. Tuluyan na akong kinabahan. Kumakatok, kumakalabog, humahagibis. Wala bang katapusan ng ingay na ito? Hanggang kailan pa ako tatagal sa dilim nang hindi maririnig ang boses nila Mama o Lola?
Mag-isa lang ako rito at bata pa. Hindi ko alam ang gagawin kundi ang maiyak sa dilim mag-isa. Sa bawat malakas na tunog at pagyapak, para akong sinasaksak ng libu-libong karayom. Sumisigaw ang puso ko sa sobrang takot, pero pilit na lumalaban ang isip ko. Patuloy pa rin akong gumagapang sa dilim. Nilapit ko ang tenga sa pintuan upang mapakinggang maigi kung saan nanggagaling ang ingay. Sa aking pagtataka, napansin kong hindi ito nanggagaling sa labas, kundi sa loob mismo ng bahay namin. Napalunok ako nang malaman iyon. Sa loob pala ng bahay. Paano nangyari yun? Sino ang pumasok at gumagawa ng ingay? Kahit nanginginig at nangingibabaw na ang takot, pilit kong nilakasan ang loob. Kailangan kong alamin ang dahilan ng mga tunog at pigilan na lalong gumulo pa. Tahimik na ako ngunit matyagang naglalakad tungo sa pinanggagalingan ng mga kalabog. Sa kabila ng madilim na paligid, alam kong paunti-unti akong papalapit doon. May liwanag sa malayo na nagmumula sa isang nakabukas na silid. Mama? Lola? Pulong ko habang naglalakad. Subalit walang sumasagot sa akin. Bigo akong makita kahit anino ng tao sa dilim. Patuloy akong nanginginig dahil sa lamig ng gabi. Halos magkanda-tuwa-tuwa na rin ang mga tuhod ko sa takot. Pero pinipilit kong makarating sa silid na bukas ang ilaw. Marahil nandoon ang dahilan ng mga ingay. Sa wakas, nakarating din ako sa silid. Unti-unting pumasok ang ilaw. Ngunit wala pa ring anino ng kahit na sino roon. Paunti-unti akong pumasok habang inilalapit ang aking maliit na flashlight. Ang nag-iisang ilaw sa silid ay nanggagaling sa isang maliit na kandila sa ibabaw ng lamesa. Sa paligid nito ay nagkalat ang mga laruan at aklat. Laking gulat ko na mapagtanto kong nasa silid ko pala ako. Paano ako naligaw pabalik dito? At bakit nagkagulo-gulo ang mga gamit ko? Dahil dito ay lalong dumami ang mga tanong sa aking isipan. Bigla akong nataranta. Hindi ko na alam kung ano ang susunod na gagawin. Nanginginig ang mga tuhod ko habang pilit na pinipigilan ng iyak. Akmang aalis na sana ako nang may marinig ulit na malakas na kalabog sa labas ng silid. Agad akong napatalon sa gulat. Napatulala ako sa may pinto habang pinakikinggan ng malalakas na yabag ng mga yapak. Halos mawalan ako ng ulirat sa takot. Ang mga tunog ay nagmumula sa aming kusina at palapit ng palapit. Maya-maya, huminto iyon saglit. Umupo na lamang ako sa sulok at nanginginig na humahagulgol. Hindi ko na alam kung ano pang susunod na mangyayari. Takot na ako, pero hindi pa rin ako handang humingi ng tulong kay Lola at Mama. Baka kasi mapagalitan lang ako kapag nalaman nilang gising pa ako ng ganitong oras. Nang maisipan kong bisitahin sina Lola at Mama sa kanilang silid, nagulat na lang ako nang mapag-alaman kong wala sila roon. Casual na nakabukas ang pinto pero walang tao sa loob. Napakamot ako ng ulo habang nagtataka. Nasaan na kaya sila? Bulong ko sa sarili. Maya-maya pa ay naalala ko na baka nga pala ayon sa nakagawian, maaaring namalengke na si Lola habang natutulog pa si Mama. Madalas nilang gawin iyon tuwing umaga. Pero bakit hindi man lang ako ginising? Sa gitna ng aking pagtataka, biglang may narinig akong malakas na kalabog na nagmula sa labas ng silid. Muli akong kinabahan at napatalon sa gulat. Ano na naman kaya iyon? Agad kong nilabas ang ulo upang tingnan kung anong nangyayari. Nang mapansin kong walang tao,
tahimik akong naglakad patungo sa hagdan pababa. Siguradong doon nagmumula ang mga kalabog. Bahagya pa lang ako'y naririnig ko na ang malakas na ingay ng mga gamit na para bang may itinatapon o sinasampal. Habang papalapit ako sa hagdan, pakiramdam ko ay may mga nanonood sa gilid-gilid na nakatingin sa akin. Nakakapanindig balahibo. Paulit-ulit akong napapalingon dahil sa takot, subalit wala namang kakaiba. Maya-maya, narinig ko na ang mga boses. Boses ng babae at lalaki na nag-uusap. Ngunit dahil nasa kalagitnaan pa ako ng hagdan, hindi ko maintindihan ang sinasabi nila. Nang makarating sa baba ng hagdan, dumiretso ako sa kusina kung saan nagmumula ang mga boses. Gusto kong malaman kung sino ang naroon. Ngunit nang pumasok ako, gulat na gulat ako nang walang tao roon. Bakit ganito? Kanina ko pa naririnig ang usapan nila. Pero bakit ngayon bigla silang nawala? Nang makita kong walang tao, napayuko na lamang ako habang nag-iisip. Sandali na naman akong nanatiling tulala roon. Hanggang sa may marinig ulit akong boses. Subalit sa pagkakataong yon, iba na ang naririnig kong tinig. Boses ito ng isang matandang babae na nagtatatalak. Sa gulat ko ay napatingin ako sa paligid. Pero wala pa ring ibang tao maliban sa akin. Okay lang po. Kumain na rin po ako. Sagot ko. Kahit na alam kong walang kausap sa tabi ko. Baka kasi multo ito, kaya sinagot ko na rin. Ayokong magalit at guluhin pa ako lalo. Sa aking pagsagot ay bigla itong tumahimik saglit. Maya-maya, bumalik ang usapan ng magkasintahang boses na babae at lalaki. Hindi na ako nakinig pa. Agad akong tumakbo pabalik sa aking silid dahil sa sobrang takot. Bakit may mga nag-uusap pero walang tao? Kanina pa ito. Una ay malalakas na kalabog, tapos ay magkasintahang boses. Tapos ngayon ay boses ng isang matanda. Ano ba talaga ang nangyayari? Pilit kong iniisip ngunit hindi ko maintindihan. Nang makapasok sa kwarto ko, agad akong nagpahinga sa kama at napayakap ng unan. Gusto ko nang umiyak dahil hindi ko na kaya. Ang dami-dami nang nangyari pero gising pa rin akong mag-isa. Kanina pa, patuloy na dumadagundong ang aking puso sa takot. Ano ba ang nangyayari talaga? At kailan ba matatapos ang lahat ng ito? Maya-maya, bumangon ulit ako mula sa pagkakahiga. Masakit man ang pakiramdam dahil sa takot at pangamba, kailangan ko pa ring harapin ang mga kakaibang pangyayari. Dahan-dahan akong lumabas ng silid habang nakayakap ng malaking unan. Naisipan kong hanapin muli sina Lola at Mama. Talagang kakaiba na ang mga nangyayari. Kailangan ko na talaga ng kasama. Una kong pinuntahan ng silid ni Lola. Ngunit gaya ng inaasahan, wala pa ring tao roon. Casual pa ring nakabukas ang pinto nito na tila ba ay may kakaunting hangin lang ang pumapasok. Maganda, ngunit nakakatakot. Parang may humihila sa akin patungo sa loob, ngunit pilit kong pinipigilan ang sarili. Ayokong pumasok doon ng mag-isa. Kaunting galaw lang ng hangin, para akong may naririnig na bulong o huni na nagmumula doon. Napailing na lamang ako at dumiretso sa silid ni Mama. Gaya rin ng nauna. Walang tao. Simple ngunit madilim.
na para bang handang dumakma sa akin kapag nagkamali ng galaw. Mula dito, pakiramdam ko ay lalong dumadagundong ang aking puso. Sa takot, napayuko na lamang ako habang naglalakad pababa ng hagdan. Pilit kong pinipigilan ang pagtulo ng luha. Ang kalikasan na lamang ang naririnig ko habang naglalakad. Maya-maya ay mahinang nagsalita ang isang boses. Boses ito ng batang babae na tila ba ay naiiyak din kagaya ko. Kakaibang boses na mahinahon, subalit puno ng lungkot at pighati. "Bakit po ganito? Ayoko na po." Bulong ng batang boses na iyon. Sa gulat ko ay agad akong napalingon. Tiningnan ko kung saan nanggagaling ang boses na iyon. Ngunit ni anino ng bata ay wala sa paligid ko. Nag-iisa lang ako sa bahay. Naglalakad habang yakap ang unan at umiiyak sa takot. Nang marinig ko yon, ay hindi ko na napigilan ng luha. Humagulgol na lamang ako habang naglalakad sa sala at pabalik sa aking silid. Masakit na ang pakiramdam ko sa takot. Wala nang panlaban pa. Naubos na ang pananampalataya ko. "Lola, Mama." Paulit-ulit kong sinasabi sa pagitan ng iyak. Gusto ko na silang kausapin kahit na baka ako'y pagalitan. Ayokong nag-iisa. Ayoko na rin marinig ang mga boses na hindi ko maintindihan na nakakatakot na talaga. Nang pumasok ako sa aking silid, naramdaman ko ang pagbabagong anyo ng paligid. Kung dati ay naghari ang sigla at kasiyahan, ngayon ay pinalilibutan na ako ng dilim, kalungkutan, takot at katahimikan. Hindi ko na alam kung anong oras na at hindi ko na rin maisip kung kailan pa babalik sina Lola at Mama. Nakakatakot at nakakalungkot, pero napipilitan akong harapin ang katotohanan na nag-iisa lang akong nakakaranas ng lahat. Kung nananaginip lang sana ako, sana'y nagising na ako agad. Subalit bakit patuloy na nangyayari ang lahat? At bakit hindi ako nagigising kahit gaano kalakas ang pag-iyak ko? Talagang malupit ang panaginip na ito. Maya-maya ay napagdesisyonan kong hanapin muli sina Lola at Mama. Bagamat wala akong mapuntahang ibang lugar, umiikot lamang ako sa loob ng aming tahanan. Tahimik akong naglalakad sa may dulong bahagi ng aming tahanan na madalang na mapuntahan ni Lola. Sa tuwing naririnig ko ang maliit na ingay at bulong, napapatigil at napapalingon ako sa takot. Subalit patuloy pa rin ako sa paghahanap kahit na alam kong malabo nang may makita ako. Sa kabila ng lahat ng nangyayari, hindi ko pa rin mapigilang umasang babalik din sina Lola at Mama. Habang naglalakad, pakiramdam ko ay dumidilim ang paligid na parabang sinasakmal ng kadiliman ng bawat sulok ng aking nilalakaran. Napatingin na naman ako sa bintana at alam kong madilim pa sa labas. Ano na ang oras? Hindi ko alam. Sa tuwing bukas ng silid na madadaanan ko, pilit kong sinusulyapan ang loob nito dahil baka sakaling nakakubli sina Lola at Mama doon para takutin ako. Subalit palagi akong nabibigo. Sa kalagitnaan ng dulong bahagi ng bahay ay may madilim na silid doon na nakapinid sa dulo at nakasara ang pinto. Sa tuwing mapapadaan ako doon, umiikot na parang nagbabadyang buksan ang pinto na yon. Sa tuwing nangyayari yon, ay mabilis akong tumatakbo palayo. Ayaw kong buksan ang dilim na yon. Hindi ko kayang humarap doon mag-isa.
Dahil sa takot, napapalakad na lang ako pabalik sa sala habang nakayakap ng mahigpit sa unan. Kahit na pabalik-balik lang at walang patutunguhan, patuloy pa rin akong umaasang makikita ko ang anino nila lola at ni mama sa paligid. Subalit parang lalo lang akong naliligaw sa aking sariling bahay. Tila ba ang bawat sulok at silid ay nagbabago ang anyo at hugis kada pagbalik ko. Ang matagal ko ng pamilyar na bahay ay naging isang malaking labirinto na kung saan ay patuloy akong naliligaw at nawawala. Walang katiyakan na patutunguhan. Patuloy ang pagdilim ng paligid. Kahit na gusto kong sumulyap sa mga bintana kung ano ang itsura sa labas, hindi ko na magawa dahil hindi na gumagana ang aking mga mata. Lahat ay kadiliman na lamang. Pilit ko mang hanapin ang direksyon palabas ng bahay. Paulit-ulit lang akong bumabalik sa punto ng pagsisimula. Wala nang paraan para makalabas. Nakulong ako sa isang madilim na labirinto kasama ang mga hindi ko nakikita o naiintindihang boses. Mag-isa, naliligaw, at para bang hinahayaang maubos dahan-dahan sa takot at pangamba. Habang patuloy akong naglalakad sa loob ng aming bahay, naririnig ko na ang mga yabag ng mga yapak na papalapit ng papalapit. Bahagyang nanginginig ang aking mga tuhod sa takot, subalit patuloy pa rin akong naglalakad. Maya-maya pa ay huminto ang mga yapak. Tahimik na naghintay ako kung ano ang susunod na mangyayari. Bigla na lamang akong nakarinig ng isang tinig na nagmumula sa malapit. Nasaan ka na? Halika rito. Anyaya sa akin ng isang matandang boses na babae. Sa gulat ko, napatulin ako ng tingin palibot. Subalit ni anino ng tao, wala akong makita. Mag-isa lang ako sa gitna ng madilim na sala. Kahit natatakot, humakbang pa rin ako ng marahan palayo sa boses. Naisipan kong pumunta sa kusina dahil mas maliwanag doon kaysa sa sala. Subalit hindi ko inakala ang susunod na pangyayari. Sa pagpasok ko sa kusina, ay nakita ko ang isang matandang babae na nakaupo sa tabi ng lamesa. Maputla ang kanyang kutis at puting buhok. Nakatitig lamang siya sa harapan na parang nakatulala. Dahil sa sobrang gulat, ay hindi ako makasigaw o makapagsalita. Nanatili akong nakatayo sa pinasok kong pinto na para bang nagiging bato dahil sa takot. Maya-maya ay unti-unting napatingin sa akin ng babae. Nilapitan ko siya at sinubukang kausapin. Ngunit hindi siya sumagot o gumagalaw man lang. Nanatili lang siyang nakaupo roon ng tahimik. Sa hindi malamang dahilan, bigla ko siyang niyakap ng mahigpit. Sa isip ko kasi, baka kaya hindi siya nagsasalita ay dahil nalulungkot siya at nag-iisa. Lola, nandito na po ako. Huwag po kayong mag-alala. Mahinang sabi ko habang yakap siya ng mahigpit. Tumutulo ang aking mga luha sa mga mata. Maya-maya ay unti-unting nawala ang matandang babae sa aking bisig hanggang sa tuluyan na itong naglaho. Sa pagkawala nito, bigla akong natauhan. Nag-iisa na naman ako. Tumayo ako habang nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung ano o sino talaga ang nakita ko. Ngunit sigurado ako na hindi iyon isang tao. Kung totoong nakita ko nga ang isang multo, hindi na talaga ako magugulat pa. Sa takot na bumalik pa yun, agad akong tumakbo palabas ng kusina at umakyat sa aking silid. Doon ko na lamang ibinuhos ang lahat ng luha ko dahil sa nangyayari.
Hindi ko na alam ang gagawin. Mahirap ang mag-isa sa harap ng mga bagay na hindi mo maintindihan. Kung matagal pa bago bumalik sina lola at mama, tiyak na hindi ko makakayanan pa. Nang makabalik sa aking silid, agad akong nagpahinga sa aking kama. Patuloy pa rin ang mga pag-iyak habang nakatingin sa kisame. Hindi ko alam kung ilang oras na akong ganito. Sa pagitan ng mga hikbi, pilit kong pinipigilan ng antok na dumadampi sa aking mga mata. Ayokong hindi maging alerto sa anumang kakaibang pangyayari na maaari pang dumating. Maya-maya ay napagdesisyonan kong tumayo at manatili sa gising habang naghihintay sa pag-uwi nila lola at mama. Inasahan ko na kahit papaano ay kailangan ko pang maging matatag kahit na nag-iisa lang. Nilapitan ko ang aking lamesa at saka muling binuklat ang aklat. Naisipan kong magbasa muna ng kaunting saglit upang maibaling ang atensyon sa takot na nararamdaman. Habang nakatutok ako sa pagbabasa, may bigla akong naramdaman na parang may nakatingin sa akin. Dahil dito, napatalon ako sa gulat at bigla ring napatingin sa kaliwat kanan. Subalit wala namang kakaiba sa paligid ko. Mag-isa pa rin akong nakatayo sa gitna ng silid habang nakakapit ng mahigpit sa aklat. Ano ang nararamdaman ko kanina? May nakatingin sa akin. Sino yun? Dahil sa hindi ko alam ang dapat na maramdaman, unti-unti akong napaluhod habang nakatingin sa kisame na para bang may gustong sabihin. Gusto kong magdasal, ngunit hindi ko alam ang sasabihin ko. Ayaw ko nang mangyari ang lahat. Sa kalagitnaan ng aking pagmumuni-muni, biglang nanumbalik ang pakiramdam na may nakatitig sa likod ko. Kahit nanginginig ang mga tuhod, mabilis akong napalingon sa kinatatayuan. Subalit gaya ng inaasahan, wala namang kakaiba sa paligid. Nakapalibot pa rin ang dilim. Mag-isa pa rin akong nakatayo sa gitna ng silid na parang tanga. Nainis ako sa sarili dahil bakit ba ako natatakot sa wala. Maya-maya, may nakita akong pamilyar na mukha na nakatingin sa akin na nasa gawing dulo ng silid. Si Lola. Nakasuot ng itim at maputlang nanunuot sa dilim. Nakatitig ng masama habang papalapit ng papalapit. Gulat na gulat ako pero hindi makagalaw sa kinatatayuan. Patuloy lang siyang papalapit habang nakatingin sa akin. Nanginginig na ako sa takot. Alam kong multo na ito ng Lola Pasing. Bakit ganito? Anong gagawin niya sa akin? Maya-maya pa, noong halos isang dangkal na lang ang layo sa akin, ay tuluyan na itong nawala. Agad kong tinakpan ng dalawang kamay ang muka habang umiiyak sa takot. Ayaw ko nang mangyari pa ito. Gusto ko nang umalis dito. Nasaan na sina Lola at Mama? Dahil sa multong nakita ko, agad akong tumakbo palabas ng silid at tumungtong sa kusina. Nanginginig ng gusto ang aking mga binti sa takot, subalit patuloy ako sa pagtakbo. Hindi ko na kaya pang manatili sa silid, lalo pat baka sundan ako ng mukha na kamukha ni Lola. Nang marating ko ang kusina, agad akong napahiga sa sahig habang humahagulgol. Gusto ko na talagang sumigaw kahit na wala namang makakarinig sa akin. Ang sakit-sakit na talaga sa dibdib. Bigat na rin ang pakiramdam. Hindi ko na alam ang gagawin. Nawawalan na ako ng pag-asa. Nauubos na ang lakas ng loob ko. Kahit na ano pang pilit, ay hindi ko na makakayanang harapin pa ang lahat ng mag-isa. Kailangan ko na talaga sila Lola at Mama. Nang makalma saglit, napansin kong may kumukulong bagay sa lamesa. May mainit na sabaw doon at ang usok nito ay humahawi paakyat sa langit. Kinuha ko ang mga pinggan at mangkok at inihanda sa pagkain.
Naisipan kong magluto saglit para maibsan ang tensyon at pangamba. Baka sakaling may bisita o umuwi na sila lola, sabi ko sa sarili. Maya-maya pa, pagkatapos kong magluto, sumubok akong kumain. Subalit walang ganang kumagat ang aking mga bibig. Pilit kong isinusubo ang pagkain pero wala akong maramdamang sarap o gutom. Napailing na lamang ako at ibinalik ang pagkain sa kusina. Tila ba nawalan na ng lasa ang lahat para sa akin. Pati ang dati kong paboritong ulam ni Lola ay para na ring walang laman ng pinggan. Napabuntong hininga na lang ulit ako at dumiretso sa sala. Sa pag-upo ko doon, may biglang pumasok na malamig na hangin sa aking balat. Napalingon ako sa pinanggagalingan nito at doon ko nakita si Mama na nakatitig sa akin mula sa pintuan sa labas. Dali-dali akong tumayo dahil akala ko'y uuwi na si Mama. Agad ko siyang tinawag at sinabihang sandali habang nakangiti at tumatakbo sa kanyang direksyon. Subalit bago pa man ako makalapit ay bigla na lamang siyang nawala na para bang sinipsip ng dilim. Napatigil ako sa pagtakbo at napayuko. Imbis na matuwa, lalo lang akong nasaktan. Kapag akala ko'y babalik na sila Lola at Mama, ay bigla na lamang silang nawawala. Hindi ko na talaga alam ang gagawin sa lahat ng nangyayari. Sa pagod at pagkawala ng pag-asa, napabalik na lang ulit ako sa silid ko. Doon ko na lamang binuhos ang lahat ng sama ng loob at pagluha. Ayoko na. Ayoko na. Gusto ko nang umalis o mamatay na lang kaya. Nakahiga ako sa aking kama habang patuloy ang pag-iyak. Hindi ko na alam kung ilang oras o araw na akong umiiyak. Patuloy lang ang pagtulo ng mga luha habang nakatingin sa kawalan. Sa pagitan ng mga hikbi at pagbukas-sara ng mga mata ko, nakita ko si Lola na papalapit sa akin. Ngunit hindi ko ito binigyan ng pansin dahil inakala ko na naman itong multo. Patuloy lang ako sa pag-iyak. Apo, anong nangyari sa'yo? Tanong sa akin ni Lola habang hinihimas ang aking likod. Ngunit hindi pa rin ako tumitigil sa pagluha. Iniisip ko kasing parang wala naman talaga siyang maririnig o mararamdaman kahit sabihin ko man ng lahat. Maya-maya ay gumalaw si Lola at dumapa sa tabi ko sa higaan. Hinawakan niya ang aking mga kamay at muling tinanong ako kung ano ang nangyari at bakit ako umiiyak. Sa mga sandaling iyon, unti-unti kong napagtantong buhay na tao pala si Lola. Naalala kong kanina ko pa hinahanap ang mga ito kasama si Mama. Kaya naman tumigil na ako sa pagluha at niyakap na mahigpit si Lola habang umiiyak. Lola, nandito ka na. Akala ko hindi na kayo babalik. Mahinang sabi ko sa kanya. Maya-maya ay dumating na rin si Mama sa silid namin. Napatingin siya sa akin at nagulat dahil basa ang aking mga mata ng napakaraming luha. Anak, bakit umiiyak ka? Anong nangyari? Dagdag na tanong sa akin ni Mama at umupo siya sa gilid ng aking higaan habang pinupunasan ng aking mga mata gamit ang kanyang panyo. Nang makalma na, isa-isang kinuwento ko kay Lola at Mama ang lahat ng nangyari. Mula sa malalakas na tunog, sa mga boses na hindi ko maintindihan, sa mga bagay na hindi ko kayang paliwanagan, at ang matinding takot na nadama sa pag-iisa. Naku anak, delikado talaga kapag mag-isa ka lang. Buti na lang dumating na kami. Tugon sa akin ni Mama habang mahigpit pa rin akong niyayakap. Ngumiti lang ako habang pinupunasan ng luha.
napakasarap pala sa pakiramdam na may kasamang tao sa gitna ng matinding pagsubok. Kahit na multuhin pa ako o may mangyaring mas masahol pa, alam kong kakayanin basta't magkakasama kaming tatlo. Nang makabalik na sina Lola at Mama, hindi ko mapigilang yakapin sila ng mahigpit sa tuwing nagkakataon. Nawala na ang takot at lungkot na nararamdaman ko kanina. Ramdam ko ang ligaya at saya sa bawat sandali na kasama ko sila. Salamat po at nandito na kayo. Ayoko nang maulit ang lahat ng yon. Sabi ko sa kanila habang nakangiti. Ngumiti rin naman si Lola at hinaplos ang aking buhok. Nako apo, hindi biro ang mangyaring ganoon ha. Kaya kailangan talagang mag-ingat at huwag nang mag-isa. Buti na lang at nakauwi kami agad. Sagot nito sa akin. Tumango lang ako bilang tugon. Inakbayan ko ng mahigpit ang aking lola habang patuloy kaming nag-uusap tungkol sa aking karanasan kanina. Alam mo ba kung ano ang dahilan kaya nagkaganoon? Tanong sa akin ni Mama. Umiling lamang ako. Hindi po. Basta bigla na lang nangyari ang lahat. Mga katok, boses, multo. Takot na takot po ako. Maikling sagot ko. Doon ay nagpalitan ng tingin sina Lola at Mama. Maya-maya ay muling nagsalita si Lola. Nako apo, yan ang ginagawa ng maligno kapag walang tao sa bahay. Sinasamantala ka nila para takutin o saktan. Paliwanag nito. Oo nga, mabuti na lang at wala kang binuksan na anumang pinto o sinunod ang anumang boses. Kundi, tiyak na mas delikado ang nangyari sa'yo. Dagdag pa ni Mama. Natahimik ako saglit habang pinoproseso ang sinabi nila. Oo nga pala. Paulit-ulit na ipinagbabawal sa akin ni Lola na huwag buksan ang anumang pinto tuwing gabi. Mabuti na lang at hindi ako sumuway at napahamak. Kaya nga lagi kong sinasabi sa'yo na huwag magsolo sa bahay. Madaming panganib at hindi mo alam ang gagawin mo kapag may nangyari nga. Babalang muli sa akin ni Lola. Tumango lang ulit ako bilang sagot. Naiintindihan ko na po ngayon. Hindi na po mauulit ang lahat ng yon. Susunod na po ako palagi sa inyo. Nakangiting sabi ko naman sa kanila. Masaya akong natutunan ko ang aral na yon nang hindi masasagasaan o napapahamak. At laking pasalamat ko rin dahil bumalik agad sina Lola at Mama bago pa man maganap ang mas masahol na pangyayari. Matapos ang lahat ng nangyari, tuluyan na akong bumalik sa dati kong sigla at masayang pamumuhay kasama sina Lola at Mama. Madalas pa rin kaming magkwentuhan tungkol sa aking karanasan. Subalit ngayon ay hindi na ito nakakatakot pakinggan. Bagkus ay naging aral na lamang ito sa akin para lalong maging maingat at mapanuri sa paligid. Isang umaga, habang naghahain kami ng almusal para kainin, ay nagpasalamat ako kay Lola at Mama. Salamat po talaga at nandito kayo para samahan ako. Hindi ko alam kung anong mangyayari kung nag-iisa lang po ako. Simula ko. Walang anuman apo. Ganoon talaga minsan. Maraming bagay na hindi natin maiintindihan. Pero lagi mong tatandaan na nandito lang kami. Sagot sa akin ni Lola habang nakangiti. Oo nga anak, huwag ka matakot na humingi ng tulong sa amin. Kahit anong oras, nandito lang kami para protektahan ka. Dugtong naman ni Mama. Ngumiti na lang ulit ako bilang tugon. Masaya ako dahil alam kong may mga taong handang tumulong at mag-alaga sa akin
kahit ano pang pagsubok ang dumating. Sige po, kain na po tayo. Gutom na po ako eh. Biro ko naman sa kanila para maiba naman ang usapan. Natawa naman sila lola at inaya na akong umupo sa lamesa para magsimula ng kumain. Habang tinatapos ko ang aking huling kagat, naisip kong ibahagi din ang kwento ko sa iba para maging gabay din nila. Alam kong marami ring kabataang gaya ko na madalas mag-isa lang sa bahay. Sana ay matuto silang mag-ingat lalo na kapag gabi na. Kaya ito, mga kuya at ate, kung kayo man ay madalas mag-isa lang sa inyong tahanan, huwag ninyong kalilimutan ang aking kwentong ito. Alalahanin ninyo ang lahat ng aral at gabay na aking naibahagi. Mag-ingat lagi at huwag nang papayag pang maulit ang nangyari sa akin. Hanggang sa muli, ako po si Banji, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.